Okay, good day guys. So, for today, titingnan naman natin kung paano mag-configure ng Ubuntu file server at saka Ubuntu web server, and try natin kung gagana yung SSL or yung configuration para magkaroon tayo ng secure na website. So, yan. Sige. Hindi ko na papakita kung paano siya install yung Ubuntu web server, pero pwede niya man na tingnan siya sa YouTube. Marami naman tutorial doon. So, yan, disclaimer pala. Sa Ubuntu server, wala na pala siyang GUI. Wala na siyang interface. So, yung bash na lang yung terminal na gamit sa Ubuntu yung ating makikita dito. So, yan, maganda meron kayong cheat sheet or yung mga codes na kailangan nyo. Gaya ko. So, yan, explain ko naman to habang as we go on. So, yan, lagay lang tayo. Yan. So, nandun na tayo sa server. So, kung nakapag-try kayo mag-hosting dun sa hosting, ganito lang yung makikita nyo. Pero naka-SSH lang siya. And, yun. So, una natin gagawin bago lahat, kailangan natin update yung mga packages natin na naka-install sa ating server. So, yan. Ito mahalaga to. Sudo apt update password natin. Sige. Mali na naman. Yan, okay na. So, una nating configure ang ating file server. So, proceed na agad tayo. Ang gagawin pala natin na package ay ang Samba. Isa siyang package, hindi, file server na feature ng Ubuntu. So, kailangan din natin siyang i-install. Yan. Sa case ko naman, naka-install na ako. Yun. Try lang. Tinulit ko lang. Next is yung configuration natin, meron naman na siyang default eh. So, para siya magkaroon natin, kakopy natin yung sudo copy. Kakopy natin yung default configuration na siya ay nasa etc samba /smb config.clf. So, yan. Ito yung kakopy natin, then yung next na file /etc /samba /smb .pak ay conf pala. Kulang pa rin smb. No such file. smb.conf.back smb.configure. Ito pala. Yan, okay na. So, sa case ko naman, nakaset up na siya kanina, pero yun, ulitin ko na lang. So, yan. So, meron na tayo ng configuration ng para sa ating file server. So, next naman natin gagawin is gagawa tayo ng directory para sa ating file server, or yung kung sa Windows naman, shares. So, may nagawa na ako dito, dalawa, public tsaka secure. Pero, try ko lang. Gawa na lang din ako ng bago.
/p srb /samba demo. Okay yan. Yan, meron na tayo na directory. So then gagawa tayo ng permissions. /own -r sino ba? So may user na din ako, samba user samba user, bago na lang, demo user na lang. Demo user, tapos then yung ating directory na ginawa kanina is srb/samba demo. Ay, hindi pa pala tayo nakagawa. So yun, gawa muna tayo ng user, sudo add user. Baba ko na nga ito. So yan, meron na tayong bagong user. Para dagdag naman natin siya dun sa ating list SMB, para makasama siya dun sa access sa SMB natin. -a para sa add demo user, pw di pa ata. Oo nga, pass wd demo user demo. Okay, isa pa pala. Yan, then enable natin siya, -e. Yan, okay na. Then balik tayo dun sa kanina, up lang. Okay na. Then dagdagan natin siya ng permission na 70 para makapag-read write siya dun sa ating file. Pero mamaya pa natin makakonfigure yun. So sudo ch mod -malaking R 0771, yung folder natin kanina srb/samba /demo. Yan, okay na. So edit na natin configuration na ginawa natin kanina, sudo na para ma-edit -etc/samba -smb smb.config. Yan, page lang. So yan, ito yung mga nagawa ko na kanina, secure, public. So gawa na lang tayo ng bago para sa demo path -serv/samba /demo. Browsable, yes. Writable, yes. Then guess, so sa public lang natin gilalaw, ni-enable pala, no. Tapos valid users demo user. Okay na ba? Samba demo, browsable, yes. Guest, no. Guest, okay. So yan, Control O, hindi, config, yes. Control X para mag-exit, clear. Yan na. Then after natin magawa yan, restart na lang natin yung service. So service system, restart lang natin yung service ng file server, html restart, tapos smbd
ay CTL pala. Yan. Okay na. So, try natin na access siya. So, kung natatandaan nyo, nakaraan din. Para ma-access siya ay wait lang. Alis lang tayo dito. Yan. Hindi. Windows R. So, Windows R, pero bago na to eh. So, kailangan natin gawin net use Z or kahit anong drive, yung basta wala pa dun sa inyong file sa file manager. Then IP pala niya. Ano ito? Host name dash malaking I 192.168.120. So, balik tayo sa Windows R. Tapos, ano yung folder natin? Demo / user I demo user. Yan. Web connection secure. They want to override. Yan. So, dahil meron ako kanina, naka-connect ko dun sa 120. Tingnan natin. Ayun kanina. Pero, hindi siya naka-up ngayon. Charot, naka-up naman pala siya. Pero, yan. Try natin. Cancel na natin yan. Override. Ito pa nga. Demo user. Ulit. Disconnect na lang natin. Palitan na natin yung drive. Yung ating X. Tagal natin yung demo user. Sige. Yan. Type natin yung credentials. Dikit ko na nga lang ito. Pwede na ba yan? Ano yan? Fine na to. Sige. Yan. Okay na. Yun na yung demo natin kanina. So, pwede tayo maglagay ng file dyan. Kunyari. Sige. Ito. Yan, naka-copy na siya. So, kung pa-access din naman natin siya sa ibang Windows na PC, ito lang din nilagay natin. Net use drive na letter. Kung ano yung wala pa dito. Case ko yun. May Z na eh. May X naman. IP. Hindi ko, tas yung folder natin. Hindi ko sure kung pwede yung host name na gamitin. Try na natin. Web server. Ayun, pwede rin pala. So, try natin yan, yung, sa public. Baltan natin yung letter. C. Ay, hindi, may C na eh. V. Username for web server. Pag ganun pala. Sige. Enter. Pwede sigurong guest. Joke. Hindi pala pwede. So, yung ano na lang din ang gamitin natin. Si demo user. Tapos, yan. Ito naman yung sa public. So, yung permissions niya, ulitin lang natin. Review. Sana. Yan. Ito. Ito yung mga permissions na allowed. Browsable. Writable. Yan. Tapos, yung key nito, mask 775. Ito naman, 770. 771. So, yun lang, okay na. Pwede na siyang magamit. Yung speed naman ito, depende na rin dun sa, sa router na gamit nyo. And sa read and write speed nung inyong drive. So, sa case ko, PowerShell.
Kaya nasa admin natin. Yung, kung i-check natin yung speed ng aking drive. Check lang natin sa C. SSD naman medyo. Pero yun, nagbagal na siya. Diba, yung speed niya nakadepende sa drive, sa network connection, sa bandwidth nung inyong network, then sa speed nung router nyo. So, or isa pa yung sa CPU din. Minsan nagbabottleneck dun. So, 3 cores naman nakaano sa akin. Allocated. So, yun. Sa read, 376 MB. Sa write naman, 198. So, yung kukunita niya. Try ko magka-copy ng malaking file. Dito. Galing dito. So, copy natin sa web server. Yan. 90 lang yung 80. Yun yung pinakamabilis na kaya niyang gawin. Oh, yan. So, kung gusto natin i-check yung ano niya, disk I/O. Hindi ko rin alam. Wait lang. Tingnan natin. Nakalimutan ko eh. Check I/O. Kalimutan ko. Bash. I/O tab. Ano to? Sudo I/O tab. Nagaran pa rin mo siya. Sige. Control X. Control X. No. Do apt install. I/O tab. Sudo. Tagal. Check natin. Copy na lang ulit natin, tapos delete. Para ma-review natin yung kung ano yung nag-bottleneck. Dito natin makikita yun eh. Kung ano yung una mag 100%, yun yung nag-bottleneck. Delete. Yes. I-close natin to. Yan, sige. Copy lang natin. Ubun sa demo. Tapos to I/O tab. Ayun yung disk read. Yung disk write ang ano niya sa I/O. Pero nawala yung code ko nung nakaraan eh. Meron naman. Pero yun. Ayun, okay naman siya. Pero at least nagana siya. For ano lang naman to. Additional lang. So, yun lang. Top speed niya sa right. Ito nalabas dito and sa read. Yun naman is pag in-access natin. Kaya nilagay tayo ng yan, si never enough. Ilagay natin sa demo. Tapos pag saan yun? Pinlay natin si never enough. Magkakaroon siya ng read. Joke lang. Huwag na. So, yun lang para sa file server. Proceed naman tayo din sa web server.